Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang lagay ng inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Narito na naman tayo para sa isang kwentong siguradong kukurot sa inyong damdamin at magpapaisip sa atin tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya. Madalas nating marinig na ang lahat ng pagsisikap ng isang magulang ay para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kayod kalabaw, walang tulugan, maibigay lang ang marangyang buhay. Pero paano kung sa paghahabol natin sa tagumpay, ang mismong dahilan ng ating pagsisikap, ang ating anak, ay siya palang unti-unting napapabayaan at nalalagay sa panganib? Samahan ninyo akong buksan ang unang pahina ng kwentong ito. Malakas ang ragasa ng ulan sa labas ng 5 bituing hotel sa Madrid. Halos hindi na makita ang mga ilaw ng syudad dahil sa kapal ng hamog at bagsik ng hangin. Pero sa loob ng Grand Ballroom, tila walang bagyo. Ang tanging naririnig ay ang masiglang tugtog ng biolin, ang kalansing ng mamahaling kristal na baso, at ang tawanan ng mga mayayamang negosyante. Nakatayo si Kisig Valeriano sa gitna ng bulwagan, hawak ang isang baso ng champagne. Sa edad na 40, nasa kanya na ang lahat. Kakapirma lang niya sa isang kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong euro. Ang mga kasosyo niya ay isa-isang lumalapit, nakikipagkamay at pumupuri sa kanyang galing. Ngumiti si Kisig, pero ang mga mata niya ay pagod. Para ito sa kanya, bulong niya sa sarili, para kay Hani. Lahat ng ganda, lahat ng ginagawa niya, ang madalas na paglipad sa ibang bansa, ang pagpupuyat, ang pagtitiis na malayo, ay para sa kanyang nag-iisang anak na si Bighani at para masigurong hindi na nito mararanasan ang hirap na dinanas niya noon. Kampante siyang iniwan ng anak sa pangangalaga ng asawa niyang si Mayari. Si Mayari na maganda, sopistikada at nangako sa kanya na ituturing si Hani na parang tunay na anak. Lumabas sandali si Kisig sa balcony para sumagap ng hangin. Ang lamig ng hangin ay tumagos sa kanyang Amerikana. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang dukutin niya ang kanyang pangalawang telepono mula sa bulsa sa loob ng kanyang jacket. Ito ang emergency phone. Ang numerong ito ay alam lang ng 3 tao, ang kanyang sekretarya, si Mayari, at ang anak niyang si Hani. Pagpindot niya ng home button, halos mabitawan niya ang telepono. 5 missed calls, lahat galing kay Hani. Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Kisig, mas malakas pa sa kulog na dumadagundong sa langit. Tiningnan niya ang oras. Nakalipas na ang 40 minuto mula noong huling tawag. Bakit hindi niya narinig? Masyadong malakas ang musika sa loob. Masyado siyang naging abala sa pakikipagplastikan sa mga investors. Nanginginig ang kamay na pinindot niya ang voicemail. Ang unang mensahe ay puro ingay lang ng hangin at ulan. Ang pangalawa ay hikbi. Mahina. Pigil na hikbi. Sa pangatlong mensahe, narinig niya ang boses na dumurog sa kanyang mundo. Papa, uwi ka na please. Boses iyon ni Hani, pero garalgal at nanginginig. Parang nanggagaling sa kailaliman ng isang balon. Papa, ang lamig. Basang-basa na po ako. Ayaw buksan ni Mama Maya ang pinto. Nanigas si Kisig. Ang dugo sa kanyang ugat ay parang naging yelo. Pinakinggan niya ang pang-apat. Mas mahina na ang boses ng anak. Sorry na po, Papa. Hindi na ako magiging makulit. Sabihin mo kay Mama, papasukin na ako. Nanginginig na po ako. At ang huling mensahe ay halos hindi na marinig. Papa. At pagkatapos ay katahimikan, nakakabinging katahimikan. Diyos ko, Hani! Sigaw ni Kisig. Walang paalam, walang paliwanag. Tumakbo si Kisig pabalik sa loob ng ballroom. Nabangga niya ang isang waiter at nabasag ang tray ng mga inumin,
pero hindi siya huminto. Ang mga mata ng mga tao ay nakasunod sa kanya, gulat na gulat sa biglaang pagkawala ng poise ng kagalang-galang na CEO. Sir Valeriano, where are you going? The toast is about to start. Tawag ng kanyang partner. Get out of my way! Bulyaw ni Kisig habang tinutulak ang pintuan ng hotel. Paglabas niya, sinalubong siya ng malakas na ulan. Basag ang langit sa kidlat. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, binuhay ang makina, at pinaharurot ito palabas ng parking lot. Ang mga gulong ay umirit sa basang kalsada. Habang nagmamaneho ng mabilis, nanginginig ang kamay niyang idinial ang numero ng bahay. 1 ring. 2, 3. Sumagot si Mayari. Hello, mahal? Tapos na ba ang party? Congratulations! Nabalitaan ko na nakuha mo ang deal. Ang boses ni Mayari ay malambing, kalmado, parang walang anumang masamang nangyayari. Parang hindi bumabagyo. Parang hindi tumawag si Hani ng 5 beses na humihingi ng saklolo. Nasaan si Hani? Nanggigigil na tanong ni Kisig. Mahigpit ang hawak sa manibela habang nilalagpasan ang mga sasakyan sa highway. Si Hani? Tumawa ng mahina si Mayari. Nasa kwarto na niya, mahal. Natutulog na. Napagod ka kalaro kanina. Alam mo naman yang batang yan. Sobrang hyper. Huwag kang magsinungaling sa akin, Mayari. Sigaw ni Kisig. Halos mapaos ang boses. Nakinig ko ang voicemail niya. Bakit siya nasa labas? Bakit siya umiiyak na nilalamig siya? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Nawala ang lambing sa boses ni Mayari. Napalitan ito ng lamig na mas nakakatakot pa kaysa sa bagyo. Ah, yun ba? Sagot ni Mayari. Walang bahid ng pagsisisi. Masyado kasing matigas ang ulo. Pinalabas ko lang sandali para matuto ng disiplina. Huwag kang Kisig. Nasa loob na siya. Papunta na ako. Madiin na sabi ni Kisig. Ang luha ay humahalo sa pawis sa kanyang mukha. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, Mayari, ipinapangako ko, hindi kita mapapatawad. Binaba niya ang telepono. Mas binilisan pa niya ang takbo. Ang wiper ng sasakyan ay halos hindi nakayanin ang buhos ng ulan. Sa isip ni Kisig, paulit-ulit niyang naririnig ang nanginginig na boses ni Hani. Papa, ang lamig. 50 kilometro pa. Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan ang anak ko. Sa di kalayuan, nakita ni Kisig ang kidlat na tumama malapit sa direksyon ng kanilang bahay at kasabay noon ang pagkabog ng kanyang dibdib na nagsasabing baka huli na ang lahat. Halos liparin ni Kisig ang sasakyan papasok sa gate ng Casa Kalinaw. Hindi pa man tuluyang humihinto ang makina. Tumalon na siya palabas. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Dala ang ulan na parang mga karayom na tumutusok sa balat. Binalibag niya ang pinto ng main entrance. Sigaw niya. Ang boses niya ay dumagundong sa buong kabahayan, basag at puno ng takot. Inaasahan niyang makakita ng kaguluhan. Inaasahan niyang makita ang mga katulong na nagkakagulo o si Mayari na nag-aalala. Pero ang sumalubong sa kanya ay isang nakakakilabot na katahimikan. Ang aircon ay nakatodo ang lamig. Tila ba nakikipagkumpetensya sa bagyo sa labas. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Mayari sa kanyang paboritong armchair. Nakataas ang paa, nagbabasa ng fashion magazine at humihigop ng tsaa. Tumingin ito sa kanya, hindi man lang nagulat. Ang ingay mo naman, Kisig. Reklamo nito. Tila naiirita pa sa pagdating ng asawa. Putik-putik ang sapatos mo. Kakapalinis ko lang ng floor. Hindi siya pinansin ni Kisig. Ang mga mata niya ay lito-litong naghahanap sa paligid. At doon, sa dulo ng mahabang leather sofa, nakita niya ang hinahanap niya. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Kisig. Si Hani. Nakatungko ang bata, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Basang-basa ang damit nito, ang paborito nitong pink na bestida na ngayon ay nangingitim na sa dumi at tubig. May maliit na lawa ng tubig sa paanan ng sofa
tumutulo mula sa damit ng bata pababa sa mahal na carpet. Honey, bulong ni Kisig. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang takot na mabasag ang anumang natitirang buhay sa anak. Hindi gumalaw si Honey. Hindi ito lumingon. "Huwag mong lapitan," sabi ni Mayari nang hindi inaalis ang tingin sa magazine. Nasa timeout siya. Sinabi ko sa kanya na huwag gagalaw hanggat hindi natutuyo ang damit niya. Tingnan mo, binabasa niya ang Italian leather sofa ko. Napakatigas ng ulo. Isang matalim na tingin ang ibinato ni Kisig kay Mayari. Isang tingin na kung nakakamatay lang ay bumulagta na sana ang asawa niya. Pero wala siyang panahon para makipagtalo. Lumuhod si Kisig sa harap ni Honey. "Baby, andito na si Papa." Hinawakan niya ang braso ng anak. Napasinghap si Kisig at napabitaw saglit. Yelo. Singlamig ng yelo ang balat ng bata. Ang mga labi nito ay kulay ube na. Ang mukha ay maputla. Halos wala ng dugo. Ang mga mata ni Honey ay nakadilat pero blanko, nakatitig sa kawalan. At ang panga nito ay nanginginig sa paraang hindi na kontrolado. "Honey, Honey, naririnig mo ba ako?" Niyugyug niya ng mahina ang anak. Wala. Walang sagot. Parang manika na tinanggalan ng baterya. "Diyos ko, Honey!" Sa takot ni Kisig, mabilis niyang hinubad ang kanyang basang jacket at ibinalot ito sa anak. Binuhat niya ito. Ang gaan-gaan. Parang buhat niya ay isang pirasong yelo na anumang oras ay matutunaw. "Ano ba, Kisig?" Tumayo na si Mayari. Binagsak ang magazine. "Spoiled na nga yung anak mo. Kukonsintihin mo pa? Kaya lumalaking walang modo eh. Ibaba mo siya. Hindi pa tapos ang parusa niya." "Tumahimik ka!" sigaw ni Kisig. Ang boses niya ay parang hayop na nasugatan. Ang galit na naramdaman niya ay naghalo sa takot. "Kapag namatay ang anak ko, Mayari, papatayin kita." Natigilan si Mayari. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang demonyo sa mga mata ng kanyang asawa. Tumakbo si Kisig paakyat ng hagdan, bitbit si Honey. Ang ulo ng bata ay nakalaylay sa kanyang balikat, bumabangga-bangga sa bawat hakbang niya. "Manang Agos! Manang Agos!" Sigaw niya habang tumatakbo. Lumabas ang matandang katulong mula sa kitchen, gulat na gulat. "Sir, maghanda ka ng mainit na tubig. Tumawag ka ng ambulansya. Ngayon na!" Sinipa ni Kisig ang pinto ng banyo sa master's bedroom. Binuksan niya ang gripo ng bathtub. Hindi masyadong mainit. Tama lang para painitin ang katawan. Nanginginig ang mga kamay ni Kisig habang pilit na tinatanggal ang basang damit ni Honey na dumikit na sa balat nito. "Kumapit ka, anak. Please, kumapit ka." Ang luha ni Kisig ay tumutulo sa mukha ng anak. "Sorry kung wala si Papa. Sorry." Inilubog niya ng dahan-dahan si Honey sa tubig. Sa unang dampi ng mainit na tubig, umasa si Kisig na iiyak ang anak. Nasisigaw ito, na magre-react ito. Pero wala. Mas lalo lang itong tumahimik. Ang panginginig ng katawan ni Honey ay biglang huminto. Ang katawan nito ay naging flaccid, lampa at walang lakas. Ang mga mata nito ay dahan-dahang pumikit. "Honey, Honey, huwag kang matutulog. Honey, tingin ka kay Papa." Tinapik-tapik niya ang pisngi ng anak. Malamig pa rin. Wala nang pulso sa leeg na makapas si Kisig dahil sa sarili niyang panginginig. Pumasok si Manang Agos sa banyo, hawak ang telepono, putla ang mukha. "Sir, ang ambulansya. Traffic daw po dahil sa baha." "Wala akong pakialam." Bulyaw ni Kisig habang yakap ang basang katawan ng anak sa loob ng bathtub. "Papuntahin mo sila dito o bibilin ko ang ospital nila at sisisyantin silang lahat." Biglang nag-convulse si Honey. Nanigas ang katawan nito at bumaliktad ang mga mata. "Honey!" Wala na siyang marinig na paghinga. Ang dibdib ng bata ay hindi na gumagalaw. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ni Kisig ang tunay na kahulugan ng impyerno. Hindi ito apoy. Ito ay ang makita ang kaisa-isang dahilan ng buhay mo na nauubusan ng hininga sa iyong mga bisig habang ang babaeng dapat ay ina nito ay nasa ibaba, nagbabasa ng magazine. Mabilis ang mga pangyayari, pero para kay Kisig, parang naka-slow motion ang bawat segundo. Binalot niya si Hani ng makapal na tuwalya. Kinaladkad niya ang bawat onsa ng init mula sa sarili niyang katawan para ilipat sa anak. Nakasandal si Kisig sa malamig na tiles ng banyo. Yakap ang anak na wala pa ring malay habang hinihintay ang tunog ng sirena. Gumising ka, Hani. Parang awa mo na. Paulit-ulit na dasal ni Kisig. Ang boses ay basag at puno ng luha. Sa pintuan ng banyo, may aninong tumakip sa ilaw. Nakatayo doon si Mayari. Wala na ang magazine. Nakapamaywang siya, nakataas ang isang kilay, at nakatingin sa mag-ama na parang nanonood lang ng isang nakakainis na telenovela. Ang galing talagang umarte ng anak mo, no? Sabi ni Mayari. Ang tono niya ay puno ng sarkasmo. Konting ulan lang parang mamatay na. Alam mo ba, Kisig, kaya lumalaking mahina yang batang yan kasi kinakampihan mo sa lahat ng kaartehan niya. Sa sandaling iyon, may napigtas sa loob ni Kisig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo ni Hani sa patong-patong na tuwalya. Tumayo siya. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang tao. Mata na ito ng isang hayop na handang pumatay. Humarap siya kay Mayari. Kaartehan? Bulong ni Kisig, pero ang bigat ng boses ay parang kulog. Nanginginig ang anak ko. Walang pulso. Kulay ube ang labi. Tingin mo arte to? Umismid si Mayari. Sinadya niya yan. Sinabi ko nang pumasok siya, pero tumayo siya sa ulan para konsensyahin ako. Manipulative ang anak mo, Kisig. Mana sa nanay niyang pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mayari. Napakalakas nito na napaupo siya sa sahig. Ang puti at makinis niyang muka ay agad na namula. Nanlaki ang mga mata ni Mayari. Hinawakan niya ang pisngi, gulat na gulat. Sinaktan mo ako. Para sa batang yan. Papatayin kita. Nanggigigil na, sabi ni Kisig habang lumalapit sa asawa. Ang mga kamay niya ay nakakuyom, nanginginig sa galit na matagal nang kinikimkim. Kapag hindi nagising ang anak ko, ililibing kita ng buhay kasama ng mga alahas mo. Akmang susugudin na sana ni Kisig si Mayari nang marinig nila ang tunog na hinihintay niya. Wiwu, ang sirena ng ambulansya. Mabilis na pumasok ang ilaw na pula at asul mula sa bintana, tumatagos sa ulan. Biglang nagbago ang anyo ni Mayari. Mula sa pagiging matapobreng donya, bigla itong umiyak. Mabilis pa sa 4:00, isinuot niya ang kanyang puting maskara. Ang maskara ng isang inang nag-aalala. Tumakbo ang mga paramedics paakyat ng hagdan. Kasunod si Manang Agos. Dito po, bilis, turo ni Manang. Pagpasok ng mga nurse sa banyo, agad na sumingit si Mayari. Hinawi niya si Kisig at lumuhod sa tabi ni Hani. Humahagulgol na parang siya ang pinakanasasaktan sa mundo. Diyos ko, ang baby ko. Doc, please save her. Sigaw ni Mayari. Hawak ang kamay ni Hani. Nakita ko na lang siyang ganito. Sabi ko, wag lalabas ng ulan pero ang kulit-kulit. Kasalanan ko to. Hindi ko siya nabantayan. Napatigil si Kisig. Gusto niyang sumuka sa nakikita niya. Ang galing magsinungaling. Ma'am, tabi po muna. Kailangan namin siyang i-check, sabi ng head paramedic. Mabilis nilang kinabitan ng oxygen si Hani. Chinek ang vitals. Weak pulse, shallow breathing, core temp is dropping, hypothermia grade 3. Mabilis na report ng paramedic sa kasama niya. Binuhat nila si Hani papunta sa stretcher. Sumunod si Kisig, pero hinawakan siya ni Mayari sa braso. Sasama ako, Kisig. Ako ang nanay, sabi ni Mayari. May luha pa sa mata, pero ang higpit ng hawak ay nagbabanta.
Kailangan makita ng mga tao na nandoon ako. Tinabig ni Kisig ang kamay ni Mayari ng marahas. Tumingin siya sa mga mata nito at sa harap ng mga paramedics at ni Manang Agos, binagsak niya ang katotohanan. Huwag na huwag mong didikit ang marumi mong kamay sa anak ko. Duro ni Kisig sa mukha ni Mayari. Hindi ka sasama at sisiguraduhin kong ito na ang huling beses na makikita mo siya. Tumingin si Kisig sa paramedic. Ilayo niyo ang babaeng yan sa anak ko kung ayaw niyong magkaroon ng patayan dito. Nagkatinginan ang mga paramedics. Sanay sila sa aksidente pero iba ang bigat ng hangin sa kwartong ito. Mabilis nilang isinakay si Hani sa ambulansya. Sumampa si Kisig sa likod. Habang isinasara ang pinto ng van, nakita niya si Mayari sa may pintuan ng bahay. Nakatayo, wala ng luha. Nakangiti ito ng tipid. Isang ngangiting nagsasabing, "Wala kang pruweba, Kisig. Ako pa rin ang mananalo." Sa loob ng ambulansya habang inaasikaso si Hani, napansin ng paramedic ang braso ng bata nang mahawi ang tuwalya. May mga pasa, hindi bago. Luma at nangingitim na mga pasa na korteng daliri ng tao. Nagkatinginan ang dalawang paramedic. Kinuha ng isa ang radyo. "Dispatch, this is Alpha 1. We have a pediatric patient. Severe hypothermia." Ihuminto sandali ang paramedic. Tumingin kay Kisig na nakayuko at hawak ang kamay ng anak. At pagkatapos ay tumingin ulit sa mga pasa ng bata. "Dispatch, please advise hospital security and social services immediately. We have a code red, possible child abuse case. Repeat, severe child abuse." Napahigpit ang hawak ni Kisig sa kamay ni Hani. Alam niya, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Bumukas ng malakas ang pinto ng emergency room. Mabilis na itulak ng mga nurse ang stretcher habang nakasunod si Kisig, humahabol ang hininga. Basa ang damit at putlang-putla ang mukha. Male, 40 SED pediatric patient. Female, 8 years old. Severe hypothermia upon arrival. Unresponsive. Sigaw ng paramedic habang isinasali ng impormasyon sa nag-aabang na doktor. Sinalubong sila ni Dr. Sinag. Bata pa ito pero matalim ang mga mata at mabilis kumilos. Agad niyang tiningnan si Hani. Ilipat siya sa bed 4. Kumuha kayo ng warming blanket at mainit na IV fluids. Ngayon na. Utos ni Dr. Sinag. "Sir, dito lang po kayo sa labas. Hindi kayo pwedeng pumasok sa trauma area." "Anak ko yan. Huwag niyo siyang pababayaan." Sigaw ni Kisig. Habang pinipigilan siya ng guard. Wala siyang nagawa kundi mapatigil sa may salaming dingding, nakadikit ang mga palad sa salamin habang pinapanood ang mga doktor na dumudumog sa kanyang anak. Sa loob, mabilis ang galaw ng lahat. "Temperature?" tanong ni Dr. Sinag habang kinakabitan ng monitor ang bata. 34 na degree Celsius, Doc. Masyadong mababa. Sagot ng nurse. Bumabagsak ang blood pressure. Gupitin ang damit. Utos ng doktor. Kailangan nating mapainit ang core body temperature niya bago bumigay ang puso. Kinuha ng nurse ang gunting. Dahan-dahan pero mabilis na ginupit ang basang pink na bestida ni Hani. Hinubad nila ito mula sa katawan ng bata para palitan ng hospital gown at balutin ng thermal blanket. Doon tumigil ang mundo ni Dr. Sinag. Doon din tumigil ang paghinga ni Kisig sa kabilang panig ng salamin. Nang maalis ang damit, tumambad sa kanila ang maliit at mapayat na katawan ni Hani. Pero hindi ang kaputian ng balat ang umagaw sa pansin nila. Sa likod ni Hani, sa may bandang tadyang at hita, ay may mga marka. Hindi lang basta marka ng lamig, may mga pasa. Iba't ibang kulay. May kulay ube na bago pa lang. May kulay dilaw at berde na pagaling na. At may mga maliliit na peklat na pabilog. Tila ba galing sa kurot o paso? Napasinghap ang nurse. "Doc?" Napapikit si Dr. Sinag. Humigpit ang hawak niya sa stethoscope. Bilang isang doktor, marami na siyang nakita. Pero hindi kailanman nagiging madali ang makakita ng ganito sa katawan ng isang musmos. Tumingin si doktor. Sinag sa salamin.
diretso sa mga mata ni Kisig. Ang tingin niya ay puno ng akusasyon, puno ng galit. Sa labas, napaluhod si Kisig. Nakita niya ang mapa ng pagdurusa sa katawan ng kanyang anak. Ang bawat pasa ay parang sampal sa kanya. Paanong hindi niya alam? Paanong naniwala siya na masaya si Honey? Habang siya ay nasa mga mamahaling hotel, pumipirma ng kontrata at umiinom ng wine, ang anak niya ay tinitiis ang sakit na ito. Ang mga gabing sinasabi ni Mayari na nadapa lang o nabunggo sa laro si Honey, lahat iyon ay kasinungalingan. Sir? Tinapik ng guard si Kisig dahil napaupo na ito sa sahig, humahagulgol ng walang boses. Sinusuntok ni Kisig ang sarili niyang dibdib. Parang gusto niyang dukutin ang puso niya dahil sa sobrang sakit at pagsisisi. Lumabas si doktor. Sinagmula sa ER. Tinanggal niya ang maskara. Seryoso ang mukha nito. Tumayo agad si Kisig, halos madapa pa. Doc? Doc? Kamusta siya? Sabihin mo sa akin, mabubuhay siya, di ba? Tinitigan siya ni doktor. Sinag ng matagal. Hindi nito sinagot agad ang tanong. Sa halip, nagtanong ito ng bagay na nagpadagundong sa kaba ni Kisig. Ginoong Valeriano, malamig na sabi ng doktor. Ang hypothermia ay magagamot namin. Mapapainit namin ang katawan niya. Pero ang mga pasa sa likod at hita ng anak niyo, ang mga sugat na luma at bago, kailangan niyo yang ipaliwanag sa mga pulis. Natigilan si Kisig. Hindi ako. Nanginginig na sagot ni Kisig. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ginaganito siya. Kung hindi ikaw, sino? Hamon ng doktor. Dahil ang mga pasa na yon, hindi nakuha sa pagkadapa lang. Sadyang ginawa yon. Matagal na siyang sinasaktan, sir. At bilang ama, paanong hindi mo napansin? Ang bawat salita ng doktor ay parang punyal. Iligtas niyo siya. Pagmamakaawa ni Kisig, lumuluhod sa harap ng doktor. Wala na siyang pakialam sa dignidad niya bilang CEO. Gawin niyo ang lahat, Doc. Iligtas niyo ang anak ko at ipinapangako ko. Ang gumawa nito sa kanya ay magbabayad. Bumuntong hininga si Dr. Asinag. Nakita niya ang sinseridad sa pagdurusa ng ama. Stable na ang puso niya sa ngayon, sabi ng doktor. Medyo lumambot ang boses. Pero kritikal pa rin ang susunod na 24 na oras. Ang utak niya, masyadong natagalan ng oxygen deprivation dahil sa lamig. Maaring magising siya o maaring magkaroon ng komplikasyon. Magdasal kayo, Mr. Valeriano? Tinalikuran siya ng doktor para bumalik sa loob. Naiwan si Kisig na nakasandal sa pader. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang kamay, tinawagan niya ang kanyang private lawyer at ang chief of police na kaibigan niya. Chief, sabi ni Kisig, ang boses ay parang galing sa impyerno. Pumunta ka sa ospital at magpadala ka ng mga tao sa bahay ko. Hulihin niyo ang asawa ko. Ngayon na. Bumalik si Kisig sa Casa Kalinaw kasama ang 2 pulis. Pero bago pa man makapasok ang mga awtoridad, nauna nang pumasok si Kisig. Kailangan niyang kumuha ng mga damit ni Honey. Kailangan niyang siguraduhin na wala nang babalikan ang anak niya sa impyernong ito. Madilim ang bahay. Patay ang mga ilaw sa sala. Pero may naririnig siyang kaluskos mula sa itaas. Sa kwarto ni Honey. Dahan-dahang umakyat si Kisig. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Parang hinihila siya ng pagod at galit. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni Honey, nakita niya si Mayari. Nakaupo ito sa sahig, sa gitna ng nagkalat na mga gamit. May hawak itong itim na garbage bag. Mabilis niyang isinisilid ang mga gamit ni Honey. Mga drawing book, mga diary, at ang pink na iPad ng bata. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Kisig. Napatalon si Mayari sa gulat. Nabitawan niya ang iPad. Kisig! Akala ko nasa ospital ka? Mabilis siyang tumayo. Inayos ang buhok. Pilit nang ngumingiti. Nagliligpit lang ako. Masyadong magulo ang kwarto ni Honey. Baka ma-infect siya kapag umuwi siya. Umuwi?
Mapait na tawa ni Kisig. Sa tingin mo uuwi pa siya dito kasama ka? Lumapit si Kisig para damputin ang iPad sa sahig, pero mabilis na hinarangan siya ni Mayari. Wala yan. Laro lang yan, sabi ni Mayari. Medyo mataas ang boses. Sira na yan, itatapon ko na. Ibigay mo sa akin yan, Mayari. Hindi. Akin to. Binili ko to para sa kanya. Sigaw ni Mayari. Mahigpit na niyayakap ang gadget sa dibdib niya. Sa gitna ng agawan, biglang bumukas ang pinto ng banyo sa loob ng kwarto. Lumabas si Manang Agos. Mugto ang mga mata ng matanda, pero matapang ang ekspresyon. Sir Kisig, tawag ni Manang Agos. Huwag po iyan ang kunin niyo. Ito po ang totoong iPad ni Honey. Inilabas ni Manang Agos mula sa kanyang apron ang isa pang gadget, ang luma at basag na tablet na bigay pa ni Kisig kay Honey noong nakaraang Pasko. Namutla si Mayari. Manang, ibigay mo sa akin iyan. Ikaw na matanda ka, nagnanakaw ka na ha. Susugod sana si Mayari kay Manang, pero tinulak siya ni Kisig. Malakas. Tumilapon si Mayari sa kama. Kinuha ni Kisig ang tablet mula kay Manang. Binago niya ang password, sir. Nanginginig na sumbong ni Manang. Pero alam ko po, nakita ko si Ma'am Mayari na tinitype yon. Ano ang passcode? Tanong ni Kisig habang nakatingin ng masama kay Mayari. M-O-N-E-Y. Sagot ni Manang. Money po, sir. Napailing si Kisig sa pandidiri. Tinaype niya ang salita. M-O-N-E-Y. Nag-unlock ang screen. Bumungad sa kanya ang wallpaper, litrato nilang dalawa ni Honey noong bata pa ito. Masaya. Walang takot. Tingnan niyo po ang messages, sir. Bulong ni Manang. Yung conversation niyo po. Napakunot ang noo ni Kisig. Wala kaming conversation dito. Sa emergency phone lang ako tumatawag. Pero pinindot pa rin niya ang icon ng messages. Nakita niya ang pangalan niya, Papa. Nang buksan niya ito, parang binuhusan siya ng asido sa mukha. Nakita niya ang daan-daang mensahe mula kay Honey, mga mensaheng hindi niya kailanman natanggap. May 12, Papa, happy birthday, miss na kita, uwi ka na. June 3, Papa, masakit ang tiyan ko. Sabi ni Mama Maya nag-iinarte lang ako. July 10, Papa, bakit hindi mo ako sinasagot? Galit ka ba? At sa ibaba ng bawat mensahe ni Honey, may sagot galing sa Papa. Pero hindi si Kisig ang nag-type. Binasa niya ang mga sagot ng malakas. Ang boses niya ay nanginginig sa puot. Huwag kang makulit, Honey. Busy ako sa trabaho. Wala akong pakialam sa sakit ng tiyan mo. Matuto kang tumibay. Ang kulit mo. Kaya ayaw kong umuwi dahil sa'yo. At ang pinakahuling mensahe na ipinadala kaninang hapon bago tumawag si Honey sa kanya ng palihim. Honey, kung tatawag ka ulit, ipapadala na kita sa ampunan. Sawang-sawa na ako sa'yo. Wala kang kwentang anak. Bumagsak ang tablet sa kamay ni Kisig. Napaluhod siya. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Kaya pala takot na takot si Honey sa kanya. Kaya pala nanginginig ito kapag lumalapit siya. Ang buong akala ng anak niya, galit siya rito. Ang buong akala ni Honey, itinakwil na siya ng sarili niyang ama. Si Mayari ang may hawak ng account. Si Mayari ang nagre-reply. Pinatay nito ang pag-asa ng bata. Araw-araw, unti-unti, gamit ang pangalan ni Kisig. Dahan-dahang tumayo si Kisig. Ang mukha niya ay wala ng kulay. Tumingin siya kay Mayari, na ngayon ay nakasiksik sa sulok ng kama, namumutla at nanginginig na rin. Hindi mo lang siya sinaktan pisikal. Bulong ni Kisig. Ang boses ay parang kaluskos ng kamatayan. Pinaniwala mo ang anak ko na hindi ko siya mahal. Ninakaw mo ang pagmamahal ko sa kanya. Kay Kisig! Let me explain, hagulgol ni Mayari. Gusto ko lang naman na maging tough siya. Masyado kasi siyang malambot. Pulis! Sigaw ni Kisig. Pumasok ang 2 pulis sa kwarto. Baril ay nakahanda. Tinuro ni Kisig si Mayari. Hulihin niyo ang babaeng yan.
Violation of R. Apito, 6-0. Psychological and physical abuse, attempted murder, at identity theft. Habang pinoposasan ng mga pulis si Mayari na nagwawala at sumisigaw, lumapit si Kisig sa kanya. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ng asawa. Magdasal ka na mabulok ka sa kulungan, Mayari, sabi ni Kisig ng mariin. Dahil kung makakalabas ka pa, ako mismo ang tatapos sa'yo. Kinuha ni Kisig ang tablet. Niyakap ito ng mahigpit. Ito ang ebidensya. Ito ang boses ng anak niya na matagal na niyang hindi narinig. Tumalikod siya at naglakad palabas habang hila-hila ng mga pulis ang sumisigaw na si Mayari. Sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan. Pero ang bagyo sa puso ni Kisig ay nagsisimula pa lang. Kailangan niyang bumalik sa ospital. Kailangan niyang sabihin kay Hani ang totoo. Anak, mahal kita. Mahal na mahal ka ni Papa. Hindi totoo ang mga nabasa mo. Malamig at amoy bakal ang interrogation room ng presinto. Nakaupo si Mayari sa isang silyang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Nanginginig kunwari. Tinanggal na niya ang kanyang mamahaling hikaw at kwintas. Ginulo niya ng konti ang kanyang buhok at pinabura ang kanyang lipstick. Kailangan niyang magmukhang kaawa-awa. Kailangan niyang magmukhang biktima ng sitwasyon. Sa harap niya ay ang kanyang abogado, si Attorney Balderrama, at ang Chief of Police na kaibigan ni Kisig. Mrs. Valeriano, panimula ng Chief, halatang nagpipigil ng galit. Ayon sa report, sinadya mong iwan ang bata sa ulan ng mahigit 2 oras at kinulong mo siya sa loob ng bahay ng basang-basa habang naka-aircon. Alam mo bang pwede siyang mamatay sa ginawa mo? Yumuko si Mayari. Pumatak ang isang luha mula sa kanyang mata. Isang luhang pinag-aralan niya ng mabuti kung paano ilabas sa tamang oras. Chief, hindi niyo po naiintindihan. Hikbi ni Mayari. Ang boses niya ay mahina, basag. Mahal ko si Hani. Anak na ang turing ko sa kanya. Pero napakahirap niyang pasunurin. Tumingin siya sa chief ng may pagmamakaawa. May behavioral problem siya. Sinasaktan niya ang sarili niya. Nagwawala siya. Ginawa ko lang naman ang tough love para madisiplina siya. Hindi ko alam na magkakasakit siya ng ganon. Pagod lang ako, Chief. Stress sa bahay. Depression. Bumaling si Attorney Balderrama sa pulis. You hear that, Chief? It was a lapse in judgment due to extreme stress. Walang intent to kill. This is, at best, a case of negligence. My client is willing to post bail. Kumuyom ang kamao ng chief. Negligence? May mga pasa ang bata, attorney. Pasa na luma at bago. Circumstantial. Mabilis na sagot ng abogado. Bata yan. Nadadapa. Nabubunggo. Unless may video kayo o witness na magpapatunay na sinaktan siya ng kliyente ko, hindi niyo siya pwedeng ikulong dito ng matagal. Ngumiti ng palihim si Mayari habang nakayuko. Alam niya ang laro. Walang CCTV sa loob ng bahay. Siya ang nagpatanggal noon dahil sa privacy. Ang tanging witness ay si Hani na walang malay at si Kisig na wala naman doon. Ipaproseso ko na ang release papers, sabi ng abogado. Tumatayo. Huminga ng malalim si Mayari. Panalo na naman ako, isip niya. Paglabas niya dito, babalik na rin niya ang kwento sa social media. Siya ang magiging kawawang stepmom na binubuli ng maimpluwensyang asawa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kisig. Ang mga mata niya ay mugto pero matalim. Sa likod niya nakayuko at nanginginig sa takot ay si Manang Agos. Hindi siya lalabas. Madiin na sabi ni Kisig. Mr. Valeriano, harang ng abogado. Wala kayong sapat na ebidensya. Meron, sagot ni Kisig. Tumingin siya kay Manang Agos. Manang, ibigay mo. Nanginginig ang kamay na inilapag ni Manang Agos ang isang lumang cellphone sa mesa. Sasira na po ang CCTV ng bahay. Simula ni Manang Agos, hindi makatingin kay Mayari kasi pinasira ni Ma'am pero noong nakaraang buwan,
Narinig ko po si Honey na sumisigaw sa walk-in closet. Natakot po ako kaya nag-video po ako sa siwang ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Mayari. Ikaw na matandang katulong ka. I-play mo! Utos ni Kisig sa chief. Tahimik ang buong kwarto habang pinapanood nila ang video sa maliit na screen. Malabo ang kuha, pero malinaw ang audio. Thud, thud, tunog ng pagkalampag sa pinto. Mama Maya, please po, buksan niyo na. Madilim po, may ipis. Takot ako. Boses yun ni Honey. Umiiyak. Hysterical. Tapos, narinig ang boses ni Mayari. Nasa labas siya ng closet. Rinig ang tunog ng pag-inom ng alak. Tumahimik ka dyan, peste. Dyan ka matutulog hanggat hindi ka natututong tumigil sa pag-iyak. Masisira ang beauty sleep ko sa'yo. Sa video, nakita ang anino ni Mayari na naglakad palayo. Humuhuni pa ng kanta, habang patuloy na kumakalampag at sumisigaw si Honey sa loob ng madilim na cabinet. Tumigil ang video. Katahimikan. Tumingin ang chief kay Attorney Balderrama. Attorney? Negligence pa rin ba ang tawag mo sa kidnapping at serious illegal detention sa isang menor de edad? Namutla ang abogado. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang briefcase. Alam niyang talo na. I need to consult with my client privately. Pero hindi na nakinig si Mayari. Naramdaman niya ang titig ni Kisig. Titig na puno ng puot. Dahan-dahang tumayo si Mayari. Wala na ang panginginig. Wala na ang luha. Inayos niya ang kanyang buhok at umupo ng tuwid. Ang mukha niya ay nagbago. Mula sa maamong tupa, naging isang malamig na reyna. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Kisig. Tumawa siya ng mahina. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Bilib din ako sa katulong mo, sabi ni Mayari. Ang boses ay wala ng halong emosyon. Akala ko tanga siya. Marunong din palang mag-spy. Bakit? Tanong ni Kisig, halos pabulong. Bakit mo ginawa yon sa kanya? Bata lang siya, Mayari. Ngumiti si Mayari ng mapakla. Dahil siya ang kahinaan mo, Kisig. Sagot ni Mayari, puno ng lason ang bawat salita. Sa bawat oras na yakap mo siya, sa bawat oras na binibigyan mo siya ng regalo, nakikita ko na hindi ako ang priority mo. Sagabal siya. Isa lang siyang maliit na insekto na sumisira sa perpekto nating buhay. Lumapit siya ng konti kahit nakaharang ang mesa at huwag kang magmalinis, dagdag ni Mayari. Nagawa ko yon dahil hinayaan mo. Wala ka roon, Kisig. Nasa trabaho ka. Ako ang nagtiis sa kanya. Kaya huwag mo akong sisishin kung dinisiplina ko ang halimaw na pinalaki mo. Blag! Sinuntok ni Kisig ang mesa. Muntik na niyang abutin si Mayari kung hindi lang siya napigilan ng chief at ng abogado. Ilalabas ko ang lahat, sigaw ni Kisig habang hinihila siya palabas ng interrogation room. Sisiguraduhin kong sa impyerno ang bagsak mo. Naiwan si Mayari sa kwarto. Nakapusus. Pero nakangiti pa rin siya ng mapakla habang tinitingnan ang sarili sa salamin ng one-way mirror. Alam niyang tapos na ang maliligayang araw niya. Pero alam din niyang nag-iwan siya ng pilat kay Honey at Kisig na hinding-hindi gagaling. Puti. Lahat ng nakikita ko ay puti. Ang kisame, ang pader, ang kumot. Masakit ang lalamunan ko. May nakatusok na kung ano sa ilong ko. Ang bigat ng pakiramdam ng katawan ko, parang nakadagan sa akin ang malaking bato. Gusto kong gumalaw pero ayaw sumunod ng mga kamay ko. Beep! 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 May tunog. Paulit-ulit. Nakakairita. Dahan-dahan kong iginalaw ang mga daliri ko. Masakit. Mabigat. May narinig akong humihilik ng mahina sa tabi ko. Dahan-dahan kong inilipat ang tingin ko. Si Papa. Nakatulog siya sa silyang katabi ng kama ko. Nakasubsob ang mukha niya sa gilid ng higaan. Hawak ang isa kong kamay. Magulo ang buhok niya. May mga tumubong balbas sa mukha niya. Ang suot niyang puting polo, gusot-gusot na at may mantsa ng kape. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dug-dug. Dug-dug. Bakit andito si Papa?
Bigla kong naalala ang mga text niya. Wala kang kwentang anak. Sawang-sawa na ako sa'yo. Ipapadala kita sa ampunan. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng mga mata ko. Galit siguro siya. Galit siya kasi nagpaulan ako. Galit siya kasi binasa ko ang sofa ni Mama Maya. Mahal pa naman yon, sabi ni Mama Maya. Mas mahal pa ang sofa kaysa sa akin. Hihilahin ko sana ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Pero gumalaw si Papa. Nagising siya. Nagkatinginan kami. Nanlaki ang mga mata ni Papa. Parang hindi siya makapaniwala. Honey? Boses niya, paos at garalgal. Gising ka na. Diyos ko, gising na ang anak ko. Akmang yayakapin niya ako. Inilapit niya ang mukha niya at itinaas ang mga kamay niya para hawakan ang mukha ko. Bigla akong napaatras. Mabilis pa sa kidlat. Siniksik ko ang katawan ko sa pinakasulok ng kama, malapit sa pader. Itinaas ko ang dalawa kong braso at tinakpan ang mukha at ulo ko. Ipinikit ko ng mariin ang mga mata ko. Papaluin niya ako. Galit siya. Wag po, Papa. Masakit po. Naghintay ako ng sakit. Naghintay ako ng sigaw. Ganun naman palagi eh. Kapag lumalapit sila, may kasunod na sakit. Pero walang tumama sa akin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Dahan-dahan, sobrang dahan-dahan, iminulat ko ang isang mata ko. Sumilip ako sa pagitan ng mga braso ko. Nakatigil si Papa. Ang mga kamay niya ay nakahang sa ere, hindi nakatuloy sa pagyakap. Nakaluhod siya sa gilid ng kama at nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita kailanman. Umiiyak si Papa. Ang malakas kong Papa. Ang Papa na laging nakasuot ng suit. Ang Papa na laging seryoso. Ngayon ay umiiyak na parang bata. Sunod-sunod ang patak ng luha niya. Tumutulos sa sahig. Ang mukha niya ay punong-puno ng sakit. Hindi galit, kundi sakit. Honey, bulong niya. Ang boses niya ay basag na basag. Takot ka ba kay Papa? Hindi ako makasagot. Gusto kong sabihin na, opo. Pero gusto ko ring sabihin na hindi ko po alam. Ibinaba ni Papa ang mga kamay niya. Dahan-dahan siyang umusog palapit. Pero hindi niya ako hinawakan. Parang takot siya na baka mabasag ako kapag nadikit siya. Anak, sorry, sabi niya habang humahagulgol. Sorry kung wala si Papa. Sorry kung hinayaan kitang masaktan. Kinuha niya mula sa bulsa niya ang luma kong tablet. Nanlaki ang mata ko. Hala, baka nakita niya na naglaro ako. Pero umiling si Papa. Nabasa ko ang mga messages, honey. Nabasa ko lahat ng sinabi ni Mama Maya gamit ang pangalan ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Makinig ka sa akin, anak. Seryoso niyang sabi, pero malambot ang tono. Hindi ako yon. Hindi galit si Papa sa'yo. Hindi ka ampon. Hindi ka pabigat. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Mas mahalaga ka pa sa trabaho ko, sa pera, sa lahat. Totoo ba yon? Gusto kong maniwala. Gusto kong tumalon at yakapin siya. Pero may boses pa rin sa utak ko. Boses ni Mama Maya na bumubulong. Sinungaling yan. Iiwan ka rin yan. Bumuka ang bibig ko para magsalita. Gusto kong magtanong, hindi mo ako iiwan? Pero walang lumabas na boses. Sinubukan ko ulit. Papa, wala pa rin. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Parang nakalimutan ng dila ko kung paano gumalaw. Ang takot ay parang kandado sa bibig ko. Nakita ni Papa na nahihirapan ako. Napansin niya ang frustration sa mukha ko. Ngumiti siya ng malungkot. Inilahad niya ang malapad niyang palad sa harap ko. Okay lang kung hindi ka pa makapagsalita, sabi niya. Hihintayin kita, kahit gaano katagal. Maghihintay si Papa. Tinitigan ko ang palad niya. Ang laki, ang daming guhit. Ito ang kamay na nagbubuhatan sa akin dati, noong baby pa ako. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay ko na inabot ang palad niya. Hinawakan ko ang daliri niya. Ang init. Buhay na buhay. Gusto kong may sabihin sa kanya.
Isang bagay na lagi kong nararamdaman tuwing nakikita ko silang galit. Isang bagay na itinuro sa akin ni Mama Maya na dapat kong maramdaman palagi. Gamit ang hintuturo ko, nagsulat ako sa palad ni Papa. Isang letra. Tumingin ako sa kanya. Nakatutok siya sa kamay ko. Sinunod ko ang pangalawa o pangatlo. R pang-apat, R at huli. Why sorry? Pagkatapos kong isulat yon, tumingin ako sa mukha ni Papa. Inaasahan ko na tatango siya at sasabihing okay lang. Pero lalo siyang umiyak. Humagulgol siya ng malakas, yung parang nauubusan siya ng hininga. Bigla niya akong niyakap. Mahigpit, pero maingat. Isiniksik niya ang mukha niya sa leeg ko. Nabasa ng luha niya ang balikat ko. Huwag kang mag-sorry, honey. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Wala kang kasalanan. Wala kang ginawang masama. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo si Papa. Sa loob ng yakap niya naramdaman ko ang tibok ng puso niya. Mabilis. Malakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko na hindi ako nilalamig. Hindi pa ako makapagsalita. Pero ipinatong ko ang maliit kong kamay sa likod ni Papa. At tinapik-tapik ko siya, gaya ng ginagawa ni Manang Agos kapag umiiyak ako. Tahan na Papa, andito na ako. Tahimik ang malawak na boardroom ng Valeriano Holdings. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay pinalilibutan ng mga board members na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Lahat sila ay nakatingin kay Kisig. Iba na ang itsura ni Kisig ngayon. Wala na ang kanyang perpektong ayos ng buhok. Wala na ang kanyang suot na Italian suit. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at maong. Pumayat siya at may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero ang titig niya ay mas matalim at mas buhay kaysa noong siya ay abala sa pagpapayaman. Dahan-dahang inilapag ni Kisig ang isang manipis na folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay parang kulog sa gitna ng katahimikan. Resignation? Basag ng chairman, gulat na gulat. Kisig, nababaliw ka na ba? Nasa tuktok tayo ng tagumpay. Ang deal sa Madrid? Cancel the deal, putol ni Kisig. Ang boses niya ay kalmado pero pinal. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng kwarto. Pero Kisig, bilyon-bilyon ang mawawala sa atin. Bilyon, ulit ni Kisig, mapait ng ngumiti. Alam niyo ba kung magkano ang halaga ng nangiti ng anak ko? Alam niyo ba kung magkano ang halaga ng bawat luhang pumatak sa mata niya habang nasa meeting ako kasama kayo? Tumayo si Kisig. Tiningnan niya isa-isa ang mga kasamahan niya. Sa loob ng 10 taon, akala ko ang pagiging ama ay ang pagpupuno sa bank account. Akala ko, basta nabibili ko ang gusto niya okay na. Pero mali ako. Huminga siya ng malalim. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil mas pinili kong bantayan ang kumpanyang ito kaysa bantayan siya. Magpapahinga lang ako, dagdag ni Kisig. Matagal na pahinga. Ibebenta ko ang shares ko. Gagamitin ko ang pera para siguraduhin na gagaling si Honey. Hindi ko kailangan ng imperyo kung ang prinsesa ko naman ay wasak na wasak. Tinalikuran niya ang boardroom. Sa paglabas niya ng pinto, naramdaman niya ang gaan. Parang tinanggal ang isang bundok sa kanyang balikat. Kinahapunan, bumalik si Kisig sa Casa Kalinaw. Ito ang huling beses na tatapak siya dito. Kasama niya si Manang Agos at ilang trabahador. Ang utos niya ay simple. Kunin lang ang mga mahahalagang dokumento at ang mga lumang laruan ni Honey. Ang lahat ng gamit na binili ni Mayari. Ang mga mamahaling vase, paintings, ang mga damit na pang-display lang ay iiwan. Pumasok si Kisig sa kwarto ni Honey. Malamig pa rin. Amoy gamot at amoy takot. Binuksan niya ang closet. Nakita niya ang mga damit na binili ni Mayari. Puro itim, gray, at beige. Masyadong baduy ang makulay. Laging sinasabi ni Mayari noon.
Dapat klase tingnan ng bata. Hinablot ni Kisig ang mga damit. Sunod-sunod. Puno ng gigil. Isinilid niya ang mga ito sa garbage bag. Sir? Tanong ni Manang Agos mula sa pinto. Ano pong gagawin natin sa mga yan? Idodonate po ba? Umiling si Kisig. Sunugin mo, Manang. Ayokong may ibang bata pa ang magsuot ng mga damit na punong-puno ng masamang alaala. Lumapit si Kisig sa bintana. Ang bintanang laging nakasarado dahil bawal daw ang alikabok. Binuksan niya ito ng maluwag. Pumasok ang hangin at ang sikat ng araw ng hapon. Manang, tawag ni Kisig habang nakatanaw sa garden. Nakabili na ako ng lupa sa probinsya, malapit sa dagat. Maliit lang, kahoy ang sahig, maingay ang alon. Sa tingin mo, magugustuhan ni Honey? Napangiti si Manang Agos, naluluha. Basta po kasama kayo, sir. Kahit sa ilalim pa ng tulay, magugustuhan ni Honey. Ang hinahanap lang naman ng batang yon ay ang kamay ninyo. Tumango si Kisig. Hinding-hindi ko nabibitawan ang kamay niya. Lumabas siya ng bahay at inilagay ang for sale sign sa gate. Kinabukasan, humarap si Kisig sa media. Hindi para sa business news, kundi para sa isang public apology at warning. Dudumugin sana siya ng mga tanong tungkol sa stock market, pero itinaas niya ang kamay niya. Nandito ako hindi bilang CEO. Panimula ni Kisig sa harap ng dosenang mikropono. Nandito ako bilang si Kisig, isang amang nagkulang. Diretso siyang tumingin sa kamera. Alam niyang nanonood ang libu-libong magulang. Sa mga magulang na nakikinig, huwag niyong hayaan na ang trabaho ang magpalaki sa mga anak niyo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Bumuntong hininga siya. Pinipigilan ng emosyon. Ang asawa ko, si Mayari. Siya ang nanakit pisikal sa anak ko. Pero ako, tinuro niya ang sarili niya. Ako ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para gawin yon. Ako ang enabler. Ako ang absent. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Kaya ngayon nangangako ako. Ibinubuhos ko ang lahat ng resources ko para sa hustisya. Hindi lang para kay Honey, kundi para sa lahat ng batang biktima ng domestic abuse na natatakot magsalita. Flash ng mga camera, click ng mga shutter, pero isa lang ang mahalaga kay Kisig. Ang text message na natanggap niya mula sa private nurse ni Honey. Sir, good news po. Kumain na po ng lugaw si Honey at ngumiti po siya kanina noong pinanood niya kayo sa TV. Napangiti si Kisig. Isang tunay na ngiti. Pero hindi pa tapos ang laban. Pagkasakay niya sa kotse, tumunog ulit ang phone niya. Lawyer niya ang tumatawag. Sir Kisig, seryosong boses ng abogado. Lumabas na ang schedule ng arraignment ni Mayari, pero may problema. Kumunot ang noo ni Kisig. Anong problema? Nag-file ang kampo nila ng insanity plea. Sinasabi nilang wala siya sa sarili noong ginawa niya yon. Gusto nilang ilipat siya sa mental institution sa halip na sa kulungan. At may binayaran silang psychiatrist na handang tumestigo. Humigpit ang hawak ni Kisig sa telepono. Subukan nila. Bulong ni Kisig. Ang dating bagsik ng CEO ay bumalik. Pero ngayon ay para sa tamang dahilan. Kahit anong sakit ang iimbentuhin niya, sisiguraduhin kong sa rehas ang bagsak niya. 6 na buwan na ang lumipas. Ang malamig at madilim na syudad ay napalitan na ng maliwanag at maaliwalas na probinsya. Ang ingay ng mga busina ay napalitan ng ugong ng alon. Ang dating Casa Kalinaw na parang museo ay napalitan ng isang bahay kubo na gawa sa kawayan at kahoy, ilang hakbang lang mula sa dalampasigan. Dito na ngayon nakatira si Kisig at Honey. Marami nang nagbago. Natuto na si Kisig magluto ng sinangag at pritong itlog. Natuto na siyang maggitara ng mga pambatang kanta. Natuto na siyang umupo lang sa buhangin at panoorin ang paglubog ng araw nang walang iniisip na deadline. Si Honey naman, unti-unti nang bumabalik.
May mga gabi pa ring nagigising siyang sumisigaw, binabangungot ng madilim na closet. Pero ngayon, may yumayakap na sa kanya. May bumubulong na, "Andito lang si Papa, honey. Ligtas ka na." Hindi pa rin siya gaanong nagsasalita. Madalas, tango at ilinglang ang sagot niya. Pero ang dati niyang blangkong mga mata, ngayon ay may kislap na ulit, lalo na kapag naglalaro sila ng aso nilang si Alon. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang huminto si Honey. Binitawan niya ang kamay ni Kisig at dinampot ang isang puting kabibe. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Papa?" Napahinto si Kisig. Napatingin siya sa anak. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan na tinawag siya ni Honey ng kusa nang hindi tinatanong. Lumuhod si Kisig para magpantay sila. "Yes, baby." Yumuko si Honey. Pinaglaruan niya ang kabibe sa kanyang palad. Matagal siyang hindi nagsalita. Akala ni Kisig ay wala na itong sasabihin, pero bigla itong nagtanong sa mahinang boses. "Pangit po ba ako?" Kumirot ang puso ni Kisig. "Saan mo nakuha yan, Honey? Ikaw ang pinakamagandang bata sa buong mundo." Umiling si Honey. Nagsimula nang mamuo ang luha sa mga mata niya. Bakit po siya masama sa akin? Walang pangalan. Pero alam ni Kisig kung sino ang tinutukoy ni Honey. Si Mayari. Ito ang tanong na matagal nang kinatatakutan ni Kisig. Paano mo ipapaliwanag ang kasamaan sa isang batang ang alam lang ay kabutihan? Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang balikat ni Honey. "Halika, maupo tayo," sabi niya. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang dahan-dahang pagkulay kahel ng langit. "Anak," panimula ni Kisig, "naalala mo yung kabibe na hawak mo? Yung pinulot mo kanina?" Tumango si Honey. "Tingnan mo," sabi ni Kisig. "Maganda siya, di ba? Makinis, puti." "Opo," sagot ni Honey. "Pero paano kung ibato natin yan sa malaking bato ng paulit-ulit? Anong mangyayari sa kanya?" Tanong ni Kisig. Nag-isip si Honey. Mababiyak po siya, magiging basag-basag. Tumango si Kisig. Tama. At kapag basag-basag na siya, yung mga gilid niya, magiging matalim. Di ba? Pwede nang makasugat. Opo, bulong ni Honey. Tumingin si Kisig sa malayo. Sa dagat. May mga tao, Honey, na parang yung kabibing yon. Noong bata sila, maganda rin ang puso nila. Malambot. Pero may mga nangyari sa kanila. May mga nanakit sa kanila. Paulit-ulit silang ibinato sa bato hanggang sa nabasag ang puso nila. Humarap siya ulit kay Honey. Tinitigan niya ito ng may buong pagmamahal. At dahil basag na ang puso nila, hindi na sila marunong humawak ng ibang puso nang hindi nakakasugat. Malumanay na paliwanag ni Kisig. Kapag hinawakan ka nila, nasusugatan ka kasi matatalim na ang mga piraso ng puso nila. Napatingin si Honey sa kabibe. Naintindihan niya ang sinasabi ng ama. "So, hindi po ako ang may kasalanan?" Tanong ni Honey. Umiling si Kisig. Hinawakan niya ang pisngi ng anak at pinunasan ang luha nito. Hinding-hindi naging kasalanan ng isang magandang kabibe kung bakit siya ibinato at hinding-hindi mo kasalanan kung bakit basag ang puso ni Mama Maya, sabi ni Kisig. Pero tandaan mo to, Honey. Kahit gaano pa karaming basag na puso ang makasalubong mo, ang puso mo, buo pa rin. At trabaho ni Papa na protektahan yan. Biglang binitawan ni Honey ang kabibe. Niyakap niya ng mahigpit ang leeg ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi ito yakap ng takot o pangangailangan. Ito ay yakap ng pag-unawa at pagmamahal. "I love you, Papa." Bulong ni Honey sa tenga ni Kisig. Napapikit si Kisig. Dinamdam niya ang bigat at init ng yakap ng anak. Ang 3 salitang yon ay mas matamis pa sa kahit anong deal na napanalunan niya. Mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa bangko. "I love you more, Honey," sagot niya.
I love you more than all the shells in the ocean. Niyakap niya ito pabalik at doon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang dalawang pusong minsan nang nabasag ay dahan-dahang nabubuong muli. Ang hangin ay amoy alat at amoy ng mga bulaklak ng kalachuchi. Ang tunog ng tawanan ng mga bata ay humahalo sa himig ng alon. Ikasiyam na kaarawan ni Honey. Walang malaking party, walang mga bisitang nakadamit ng magagara, walang orchestra o 5 layer na cake. Ang selebrasyon ay ginanap sa bakuran ng kanilang bahay kubo. May mahabang lamesang gawa sa kawayan na puno ng pagkain, inihaw na isda, pansit at manggang hinog. Ang mga bisita ay ang mga bago niyang kaibigan mula sa lokal na paaralan. Si Manang Agos na umuwi mula Maynila para lang sa okasyon at ang kanyang therapist. Nakatayo si Kisig sa gilid, hawak ang isang luma at medyo sintunadong gitara. Pinapanood niya ang kanyang anak, si Honey. Tumatakbo siya sa buhanginan kasama ang aso nilang si Alon habang naghahabulan sila ng mga kaibigan niya. Nakabestida siyang kulay dilaw, kasing liwanag ng sikat ng araw. Ang buhok niya ay nakatali sa 2 tirintas. Sumasayaw sa ihip ng hangin. Tumatawa siya. Isang tawang malakas, walang takot, at abot hanggang langit. Ang tunog na yon, ang musika na yon, iyon ang naging bagong kahulugan ng tagumpay para kay Kisig. Maligayang bati. Kinanta nilang lahat. Tinulungan ni Kisig si Honey na hipa ng kandila sa isang simpleng chocolate cake na binili lang nila sa bayan. Habang pumuputok ang palakpakan, niyakap ni Honey si Kisig. "Thank you, Papa," bulong nito. "This is the best birthday ever." "You deserve all the best birthdays, anak," sagot ni Kisig. Hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. Nang gabing iyon, matapos maihatid ang mga bisita, naupo silang dalawa sa duyan sa labas ng bahay. Nakasandal ang ulo ni Honey sa dibdib ni Kisig habang nakatingin sila sa libu-libong bituin sa langit. "Papa?" tanong ni Honey. Nanalo po ba tayo?" Alam ni Kisig ang tinutukoy niya. Ang kaso. Noong nakaraang linggo, lumabas ang final verdict. Guilty. Sinentensyahan si Mayari ng habambuhay na pagkakakulong. Tinanggihan ng korte ang kanyang insanity plea matapos mapatunayan ng mga ebidensya at testimonya ni Manang Agos na planado ang lahat ng ginawa niya. Huminga ng malalim si Kisig. "Oo, anak," sagot niya. Hindi na siya makakapanakit ng kahit sino pa. Pero ang totoong panalo, Honey, ay hindi nangyayari sa korte. Tumingin siya sa paligid. Sa maliit nilang bahay na puno ng ilaw, sa dagat na payapa, sa anak na yakap niya. Ang totoong panalo ay ito, bulong ni Kisig. Ang makauwi sa isang lugar na tinatawag mong tahanan, ang makatulog sa gabi ng walang takot, at ang malaman na kahit anong unos ang dumating, may isang taong hinding-hindi bibitaw sa kamay mo. Inabot ni Honey ang kamay ng kanyang ama at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Mahigpit. "Hindi na ako bibitaw, Papa," sabi ni Honey. Napangiti si Kisig. "Ako rin, anak. Pangako yan." Hindi na nila kailangan ng malaking mansyon. Hindi na nila kailangan ng milyon-milyong euro. Ang tanging kailangan nila ay nasa duyan na yon. Ang tahanan pala ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam ng pagiging ligtas sa bisig ng taong nagmamahal sa iyo ng walang kapalit. At sa ilalim ng gabing puno ng bituin, sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, sa wakas, si Kisig at Honey ay parehong nakauwi na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Kisig at Honey. Isang kwento ng sakit at pagsisisi, ngunit higit sa lahat, isang kwento ng pag-asa at walang katumbas na pagmamahal ng isang ama. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lang. Ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa dami ng perang na ibibigay o sa taas ng posisyon sa trabaho. Ang tunay na pagiging magulang
ay ang pagiging present, ang pagiging isang ligtas na kanlungan para sa ating mga anak sa gitna ng anumang unos ng buhay. Ang mga bata ay hindi nangangailangan ng perpektong magulang. Ang kailangan nila ay isang magulang na handang bumitaw sa lahat para lang mahawakan ang kanilang kamay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig hanggang sa huli. Lubos po naming ikinatutuwa ang bawat minuto na kasama namin kayo. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Nakisig at Honey? Naramdaman niyo rin ba ang kanilang sakit at tagumpay? Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. At kung meron kayong gustong marinig na tipo ng kwento sa susunod, ito man ay tungkol sa pag-ibig, pamilya o pagbangon, huwag po kayong mag-atubiling i-suggest. Binabasa po namin ang lahat ng inyong mga komento. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.